Rulay. Nakalkula mo na ang lahat ng tadhana ng langit, at ang nilalaman ng puso ng mga tao. Ngunit mayroon kang isang bagay na nakaligtaan. Iyon ay may mga disipulo na ang guro lang ang may karapatang magparusa. Ang pagpataw ng kaparusahan sa aking mahal na disipulo ay hindi saklaw ng kapangyarihan ng bundok Lingshan. Ang langit ay humingi ng tulong sa Budismo. Ako ay narito upang humingi ng katarungan. Guro. Guro, iligtas niyo po ako. Rulay, ikaw ay isang hamak na nilalang. Niloko mo ako. Guro, ano po ang kasalanan ng iyong disipulo? Pakiusap, iligtas niyo po ako. Gumawa ka ng napakalaking gulo sa langit. Kung hindi ikaw ang parurusahan, sino pa? Guro, alam ko na po ang aking pagkakamali. Hindi ko na po uulitin kailanman. Mabuti at alam mo na ang iyong pagkakamali. Ngunit hindi lahat ng mali ay nasa iyo. Si Zhang Yuren at si Rulay. Akala ba nila ay wala ng bundok Fangcon? Pakiusap guro, iligtas niyo po ako. Makikipagtuos ako kay Rulay. Tiyak na ililigtas kita. Maghintay ka rito. Pipilitin ko si Rulay na personal kang palayain. Maraming salamat po, guro. Sa pagkakataong ito, utang natin sa Lingshan ang tulong. Kung hindi, mapapahamak ang buong langit. Jade Emperor, nagbalik na si Rulay sa Lingshan. Sabi niya ay huwag na raw maging masyadong formal. Salamat kay Rulay. Nakaligtas ang langit sa isang malaking sakuna. Ito ang Nanshanman, lumayas kayo agad. Ako si Body Zushi. Palabasin niyo si Zhang Yuren para harapin ako. Napakalakas ng loob mo. Akala mo ba ay ganoon lang kadaling makita ang Jade Emperor? Hindi aalis ang matandang ito. Huwag niyo kaming sisihin kung kailangan namin kayong sukulen. Ang hindi nakakaalam ay walang kasalanan. Kahit si Zhang Yuren ay hindi nangangahas na maging bastos sa akin. Ano pa kaya kayong mga hamak lang? Narito lang ako. Palabasin niyo si Zhang Yuren para harapin ako. Kung hindi, lulusab ako sa loob, at guguluhin ko ang buong langit. Ang pasaway na unggoy ay muling lumulusob. Jade Emperor, may isang matandang monghe sa labas ng pinto. Nais niyang lumabas kayo para harapin siya. Sino siya para utusan? Ang trono na lumabas at humarap sa kanya. Akala ba niya ang kataas-taasang pinuno ay isang palamuti lamang? Jade Emperor, Reyna Ina, ang Nanshanman ay binabantayan naming mag-ama. Hayaan niyo kaming harapin ang matandang iyan. Li Jing, Neza, kumilos na kayo agad. Huwag hayaang sirain ng matandang iyan ang ating pagdiriwang. Masusunod po. Sino ang nangangahas na pumarito? Kami sila Neza at Li Jing. Inutusan kaming dakpin ka. Sumuko ka na ng mahinahon. Kayo lang. Hindi kayo ang makakatapat sa akin. Bumalik ka na. Ipalabas mo si Zhang Yuren para sa akin. Haharap ako sa Jade Emperor. Sino ka sa akala mo? Kung ganoon ang gusto mo, kaming mag-ama. Ngayong araw ay talagang susubukan ng iyong galing. Matandang monghe, bayaran mo ang aking mahiwagang sandata. Kayong dalawa ay hindi ko pa rin katapat. Umalis na kayo. Tawagin niyo rito si Zhang Yuren. Sabihin niyo na si Body Zushi ang naghahanap sa kanya. Matandang monghe, huwag kang tumakas. Walang bilang ang mga malalakas sa langit. Tiyak na may tatalo sa iyo. Hindi ako tatakas. Gusto ko lang na si Zhang Yuren ay pumunta rito para harapin ako. Hindi biro ang lakas ni Li Jing at ng kanyang anak. Ang talunin ng isang matandang monghe. Dapat ay sisiw lang sa kanila. Sino ang nangangahas na lumusob sa aking langit? Ito ay labis na kalapastanganan. Para bang wala silang respeto sa lugar na ito. Tama ang sinabi ng Jade Emperor. Sapat na ang isang bimawen. Ngayon ay may hindi kilalang matandang monghe pa, sa kamay ng mag-amang Haring Li. Hindi sila tatagal kahit isang sagupaan. Li Jing, Neza, sukulan ninyo ang matandang mongheng iyon. Nakapagtataka, kakalabas lang ng isa, ang bimawen na nanggulo sa palasyo ng langit. Ngayon ay may dumating na namang matandang monghe. Anong klaseng kalokohan ito? Ang taong ito ay may walang hanggang kapangyarihan. Hindi lang niya kami tinalo. Sinira pa niya ang aming mga mahiwagang sandata. Hindi ito katanggap-tanggap, kung hindi ito parurusahan ng matindi. Sa hinaharap, baka kahit sino ay manggahas na. Hamani ng autoridad ng langit, Jade Emperor, Reyna Ina. Nagpapakilala ang taong iyon bilang Body Zushi. Iginigiit niya na ang Jade Emperor. Ay dapat lumabas ng personal para harapin siya. Ako ang pinuno ng tatlong mundo. Namumuno sa lahat ng nilalang. Hindi ba't pagbaba ito ng aking dangal? Li Jing, Neza, lumabas kayong mag-ama at sabihin sa kanya. Natalo lang niya ang Nanshanman. Kung kaya niyang talunin ang pintuan ng silangan at kanluran, saka lamang ako lalabas para harapin siya. Matandang monghe, ito ang utos ng Jade Emperor. Kung kaya mong talunin ang pintuan ng kanluran at hilaga, lalabas siya ng personal para harapin ka. Napakadali niyan. Pupunta na ako agad. Ngunit tandaan ninyo,
Hindi ako sumusunod sa utos, kundi gusto ko lang ipakita sa langit kung ano ang tunay kong lakas. Mga munting diwata na nagbabantay rito. Sabay-sabay na kayong lumaban. Nang masubukan ko ang inyong galing. Ang lakas ng loob mo. Nangangahas kang hamani ng autoridad ng langit. Kaming dalawa ay hindi lang tulad ng Nanshanman. O kasing dali ni na Li Jing at ng kanyang anak. Umalis ka na habang maaga pa. Nasaan si Rulay na nagbabantay sa Nanshanman? Ikinulong niya ang aking alagad. Hindi ba dapat ay magpakita siya sa akin? Ikaw pala ang guro ng pasaway na unggoy na iyon. Ang panggugulo niya sa palasyo ng langit. Lahat ay itinuro mo. Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Hindi. Hindi ko inutusan ng aking alagad na maghasik ng gulo sa palasyo ng langit dahil sa aking paningin. Ang langit ay hanggang dito lang ang kaya. Ang pinakamahalaga ay, ako mismo ang magtuturo sa aking alagad. Hindi nyo kailangang makialam, para disiplinahin siya para sa akin. Sige, lumaban na kayo. Kapag natalo ko na kayong dalawang munting Diyos, si Zhang Yuren mismo, ang lalabas para harapin ako. Ang lakas ng loob mo, nagawa mo pang tawagin ang Jade Emperor sa kanyang tunay na pangalan. Kaming dalawa ay hindi ka mapapatawad. Matandang tawista, talagang hinahamon mo kaming dalawa. Hindi na kailangang kumilos ni Rulay. Ngayon, sapat na kami. Para puksain ka. Halika na. Dahil ganyan ang gusto nyo. Susubukan ko kung gaano ba talaga kayo kalakas. Matandang tawista. Sino ka ba talaga? Sinabi ko na sa inyo, hindi nyo ako katapat. Umatras na kayong lahat. Sa susunod na ulitin nyo pa. Wawasakin ko na ang inyong mga banal na sandata. Ito lang ba? Kulang na kulay pa. Sino ka ba talagang nilalang? Ang lakas na ito ay hindi pa huhuli sa Sanshing. Kahit si Shakyamuni pa, ang mismong pumarito. Ano naman? Sinaktan niya ang aking alagad. Dapat lang na maputulan siya ng kamay. Para sa akin, isang tira lang ay tapos na ang laban. Mayroon palang ganito kalakas na eksperto sa mundo. Sina Donghua at Tai Yi ay hindi man lang naging katapat niya. Mahal na hari, haharapin niyo pa ba siya? Ang taong ito ay hindi biro. Kailangan pa ba nating tawagin muli si Rulay? Anong klaseng katwiran ito? Bilang Jade Emperor, paano ko maaatim na bumaba para lang harapin ng isang matandang tawista? Hali kayo, apat na dakilang hari ng langit, Panginoon ng bituing apoy, Diyos ng kidlat at ina ng kulog, Shen Lian at Shan Feng, at ang Diyos na si Erlang, Yang Jian. Inuutusan ko kayong tumulong sa laban, kasama si Donghua Daojun at Tai Yi Jiuko Tianzhen. Ngayong araw, kailangan nyo. Nadakpin ang nakakairitang matandang Daoistang iyan. Pagkatapos ay isama siya sa pasaway na unggoy na iyon, at ikulong sa bundok Waxing ng 500 taon. Donghua, Tai Yi, huwag matakot. Narito kami sa utos ng Jade Emperor. Nandito kami para tulungan kayong dakpin ang taong ito. Kung ganoon nga, maraming salamat sa inyong lahat, mga kagalang-galang na immortal. Matandang tao, sumuko ka na at huwag nang lumaban. Iniisip mo ba talaga na ang langit ay ganito lang kaina? Nais ko lamang para sa aking disipulo, ang makahanap ng katarungan. Ngunit nagawa ninyong magpadala ng ganito karaming kawal. Napakaraming dumating. Masyado ninyong binibigyan ng halaga ang hamak na tulad ko.